dear beloved, Boss Mike, Cervera. Naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters. Yan. Kung paano Hindi lang mga dilawan na hinampil, ha? Itong grupo na kumikita na lang sa pagkakaroon ng kaguluhan sa bansa. Di ba? Ito na lang, mga kababayan eh. Itong mga grupo, yan grupo nila Cielo Magno, Christian Esguerra, na kumikita na lang siguro sa kaguluhan ng bansa o kasama sila ron, na habang may kaguluhan, yun ang pinagkakakitaan nila. Iba naman, itong mga bobot, tatanga-tangang mga DDS. Pasok, Yusek. nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters. Correct. Kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento, kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo. Marami ang nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at Correct. ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Totoo naman yan eh. Nakita nyo, hindi nagwagi. Gumagasto sila ng milyon-milyon, malalaking halaga. Tulad ni Mike Defensor, 'di ba? Sinuhulan si Marcoleta. Ayun, nakakulong silang dalawa. Etong mga kargadores, sinuhulan ng tagli 5 milyon. Malamang pati ho yung mga vlogger nila. Mga kababayan na kahit na ho, alam na nila na manyaki si Kibuloy, sige pa rin sila ng pagtatanggol sa kanya. Hindi ba kayo nagtataka? Sipin yung maigi, mga kababayan ko. Sasabihin nyo na walang pruweba. Di ba mga kababayan ko? Tanungin ko kayo, bakit itong mga DDS? Lahat sila. Itong DDS vlogger, lahat sila. Bakit todo tanggol kay Kibuloy? Gayong alam na nila na manyakis. Gayong alam na nila na hinihingi na yung kanyang ulo ng Amerika. Bakit sige pa rin sila? Mga kababayan ko? Tignan nyo mga kababayan. Sa kabila ng hindi lang ho sa Pilipinas may kaso, etong si Kibuloy na manyakis na papakilalang pastor. Tapos mga kababayan, hindi lang, maging doon sa Amerika, meron ding kaso, at ayun na nga, umamin yung kasama ni Kibuloy sa kanyang ginagawang mga katarantaduhan na yan. Nakita nyo? Ngayon, ang tanong, bakit patuloy pa rin silang nagtatanggol kay Kibuloy? Dahil, bakit? Sigurado bayad yung mga yan. Di ba? Tuloy. Ako ay nagsasalita lamang para kay Pangulong Marcos Jr., hindi para sa kwento laban sa ibang tao. Kaya sa mga kababayan natin, ay huwag magpabitag sa ganitong plano para lang sa pera. Dahil may mga taong inosente ang inyong sisirain. Correct. Kung ano man ang mga naimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa Maleta Boys patungkol kay dating Speaker Romualdez at ibang na ituturo pa, ay nasa kamay na po yan ng Office of the Ombudsman. Oo nga. Nasa kamay na nila. Tapos na tayo dyan. Hintayin natin kung ano mangyayari dyan. Diba? Tuloy. Nandun nun Tapos na tayo Alfredo, Sa ngayon, ang paghiling ng US government para sa extradition ni Pastor Kibuloy upang malitis roon sa US para sa kasong sex trafficking. Sex trafficking, mga kababayan. Ayun ba kayo, mga DDS. Kayo mga putang ina nyo. Yung ba gawain ng matinong tao? Yung ba gawain ng isang nagpapakilalang anak ng Diyos? Nagse-sex trafficking ka? Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Natatabunan kasi ng kwarta yung mga inyong mga prinsipyo natatabunan ng kwarta yung mga yan, maniwala kayo. Ayan, tignan nyo si Banat Bay, yung mukha na yon, pagkakatiwalaan nyo.
Yung mukha ni Banat Bay na ganun, pagkakatiwalaan nyo, ano ba namang isip meron kayo? Biruin nyo todo-todo. Ang banat niya nun kay Kibuloy, biglang bumaliktad. At ngayon, kulang na lang. Dila-dilaan niya yung tumbong ni Kibuloy. Tapos sasabihin nyo, si Banat ba yan totoo? Si Banat ba yan nagsasabi ng katotohanan? Anak ng pating naman yan. Oy, nako. Ha? Yon, ganon? Oh, may papakita ko. Oh. 'Di ba? Oh, ayan, oh. Oh. Oh, ayan, Banat Bay, oh. Kilala mo 'yan. Kilala mo 'yan, 'di ba? At kilala ka niyan. Oh. 'Di ba, mga kababayan? So ngayon, ang hindi natin talaga masisikmura yung ganyang mga may kaso, sex trafficking at marami pang iba, ay ating ipagtatanggol. Hindi natin kakayanin yan, mga kababayan. Puro kaimoralan. Sa bagay, gawain pala nila yon ano. Oh, sabi ni Ninyo, si Banat Bay daw ay nagge-gay bar at doon daw bumubuking. Sabi ni Ninyo yun, no? Oh. Ay yung isa naman, 'di ba? Alam nyo na yun. Paulit-ulit na lang. Anong ginagawa nung isa? Yumuyot-yot ng minor de edad. O yung isa naman, nagtitikol habang nakikita yung binti daw ni Arlene. Grabe, no? Tuloy. Sa US, para sa kasong sex trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling, among others, isang bagay na dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess, at marisolba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Tama! Bigay nyo na yan! At doon natin malalaman, batikusin nyo yung Amerika. Ngayon, mga kababayan, putang ina, inuuto-uto lang sila. Abay, tuwan-tuwa sila. May pagano, alam nyo na. Pumunta yung kinatawan ng embahada ng Amerika. Siya Davao, nakipag-usap daw kay Pulong. Mga bobo nyo talaga. Uto-uto. Tatanga-tanga nyo. Oh. Diba? Ay, inaasahan, inuuto kayo na mapapalabas nyo pa si Digong sa ICC? Malabo na. Alam nyo ba kung gaano karami? Yung mga kaso ni Duterte, napakarami. Lagpas sa bumbunan ni Marcoleta. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US. Correct. At pati na rin sa akusado. Nako. Kahapon ay nabanggit ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nila ang request ng US government. Nako at po. ito ay nai-endorse na nila sa DOJ. Natanggap na po ngayong araw ang voluminous records mula sa DFA. Ayon sa DOJ, sa Lunes nila ito sisimulang pag-aralan. Patungkol po sa mga nakita ng mga kabaong sa kalsada, ito po ay patuloy na iniimbestigahan ng PNP sa pangunguna ni General Nartates. Sa mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi po kayo pinipigilan sa inyong freedom of expression. Pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kaya nga. Kung kayo ay makabayan, makipagtulungan po kayo sa ating pamahalaan para matugunan ang inyong mga issues. Huwag na po kayong maging sanhi ng pangamba, pananakot, at panggugulo. Sa mga nais mag-report sa mga kakaibang aksyon na nakikita sa inyong lugar, maaari po kayong magsumbong sa mga otoridad, sa ating kapulisan, o tumawag sa Unified 911. Ayan maliwanag. Wala mga kababayan Etong mga kampo ni Duterte, wala na rin katulad nito. Sige, pakinggan nyo. Ayan Ito, yung bobong isa pa. Kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat niyo. Totoong ibabanat. Bobo ka. Bobo ka. Totoo yun, Robin Padilla. Banat. Bobo, tanga si Robin Padilla. Totoo yun, di ba, mga kababayan? Mali ba yun? Bobo rin yung kanyang asawa.
Pareha silang bobo at tanga. Oh. Hindi ba totoo yun? Totoo yun, Robby Padilla. Nuknukan ka ng tanga, nuknukan ka ng bobo. Oh. Puro kasinungalingan eh. Ano kasinungalingan pag tinawag kang bobo at tanga? Hindi kasinungalingan yun. Sobra-sobra na patunay at katotohanan. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Ang dami! Anong walang butas? Nagkakalat ka lang sa Senado. Di ba mga kababayan? Ano yung mga natatandaan yung mga andaming kabubuhan nito? Diyos ko, Robin Padilla ka. Oh, ganito ho sila. Nagmamaang-maangan sila na sila ay matatalino na nagmamaang-maangan na sila'y hindi mga bobo. Pero mga kababayan, kapag ka nakikita nyo, pag nagsasalita, diyan po sa pinasok nila na trabaho sa Senado, mga kababayan ko, tignan nyo yung mga performance, ang lalayo ng mga sinasabi sa totoong mga issue. Tapos kayo nagtatanong pa kung ano daw, bakit ganun ang banat. Wala daw totoo. Hindi ba totoong bobo ka? Di ba mga kababayan? Oh, kita nyo? Oh, dito na tayo. Oh, matatapos ng oras natin. Nako. Puntahan na natin itong nag-iiyak na daw ho si Loren Legarda, mga kababayan, ha? Nag-iiyak na daw ho si Loren Legarda. Bakit? Pasok. Oh, tingnan nyo mga kababayan. Sabi dito, trending issue ito, ha? Oo. Oh, parang naiyak daw po. Ayan na mga kababayan. Oo. Eto na, ha? Oh, parang naiyak daw si Paro-Paro nang makausap si Ping Lacson. Eto mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, eto nga nangyari na alam niyo yung nung nagkaroon ng butuhan, nung dumating si Bato. Ewan ko kung natatandaan niyo, ha. Si Loren Legarda, nagbilang pa, natandaan niyo yon? Binilang niya pa kung talagang mananalo sila, kung magiging majority sila. Ayan ang nangyari sa kagulangan niyang hayop na yan. Ano nangyari? Di namali. Yaan. Namali siya. Hindi naman ako naniniwalang matinong politiko to si Legarda. Sa totoo lang. Natanda mo, Joji? Yun. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tanungin ko kayo, Bulaklak Kabiling at sa mga bagong dating at sa mga bobot tangang mga DDS at mga dilawang nandito. At sa mga irrelevant na mga grupo ni Libayan. Irrelevant na ho, irrelevant na ho yung grupo ni Libayan. Putang ina, wala nang nanonood dyan, Ngayon, mga kababayan ko, eto ang tanong. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na si Loren Legarda matinong politiko? Sa katunayan hindi ko yung binoto. Mga kababayan, eto ngayon, talakayin natin. Sabi rito, mga kababayan, parang naiiyak daw si Loren Legarda nung kausap daw ni Ping Lacson. Sabi daw ni Ping Lacson kay Loren Legarda, talagang ganyan ang buhay. Pag namali ka, panindigan mo. Di ba? Ang importante, yung kalusugan mo. Yung kalusugan niya mga kababayan, sino ba naman ang hindi, hindi magkakasakit pagka nai-stress ka na? Alam nyo ba na ang sobrang stress ay nakakapaglikha ng mga malalalang sakit? Baka mamaya ganun ang mangyari. Ngayon ang tanong, pagka nagkasakit ka na ng malala, nagka-cancer ka na, nagka-AIDS ka na, kaya ikaw, Arnold Lopez, maawa ka kay Ai Chang. Pagka
nagkaroon ka na ng sakit na hindi na magamot-gamot, ano na ang silbi ng mga ninakaw mo ngayon, Loren Legarda? Kayong dalawa ng anak mo. Kita nyo mga kababayan? Ngayon, eto na, mga kababayan. Talagang ganyan ang buhay. Eka nga ni Ping Lacson. Ang importante ay yung health mo. Totoo naman. Concern pa si Lacson. Yun ang takbo ng usapan namin. I believe, tumatawag din siya sa ibang kasama ko. Hindi ko na nga tinanong kung nasan siya. Di ba nga nagtatago sila? Di ba? Nagtatago sila eh. Dilawan. Sorry naman, hindi ko nila lahat ng dilawan ha. Hindi ko nila lahat ang mga pinklawan. Bakit kanyo? Abay may mga matatino dyan eh, tulad nila Lovely Granada. Tulad nila Kristan, di ba? Tulad nila Nico David. Ayan yung mga dilawan, mga pinklawan yan. Matitino yan. Nakakaunawa. Maliban na lang sa self-proclaim na siya daw ang magaling, na hinihiwala yung sarili. Anyway, dito tayo kay Loren Legarda. Mga kababayan ko. Hindi ko na nga tinanong kung nasaan siya eh. Ayaw ko namang tanungin. Kung malungkot in high spirit daw ang boses ni Loren, nako, malungkot siyempre. Parang napipil ko na parang gustong umiyak. Ang lakas! Paanong hindi ka naman maiiyak, mga kababayan, Paanong hindi ka maiiyak? Dito, kanino? Sa nangyayari sa buhay ni Loren Legarda at saka nitong si, Solar Boy. Di ba? Nitong si Solar Boy. Tingnan ninyo. Ano nangyayari dyan, Kuya Maki? Pero ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Pag namali ka, dapat panindigan mo. Huwag mong takasan. Di ba? Sabi ni Galing Ariola, Boss Mike, talino to ha, pinklawan me. Kaya nga di ba? Huwag sanang mamaliin yung ating pagbabatikos dito sa dalawa. Dito kay, kay Shelo Magno na ewan ko kung anong pinaghuhugutan. At dito naman kay Christian Isguera na nuknukan ng kabubuhan. Nuknukan din ng katangahan. Ano ngayon, mga kababayan ko? Ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, alam nyo, ako naniniwala, si Loren Legarda ay sobra-sobra na ang pagsisisi. At ang dapat niyang sisihin, una ay ang kanyang sarili dahil naniwala siya kay Alan Peter Cayetano na ngayon ay may sakit na rin. Tignan nyo silang dalawa, parehas may sakit na. Hindi nyo ba napapansin itong mga itong uling linggo? Hindi na nagla-live? Sino? Si Alan Peter Cayetano? Bakit? Yan po ang tawag dyan, karma. Hoy, mga DDS, ganito ang karma. Kung ano ang nangyayari sa mga senador ninyo tulad ni Loren Legarda at ni Alan Peter Cayetano, yan ang totoong karma. Bumalik agad sa inyo. Kakakarma nyo kay Mima. Sabi nila si Mima, kinarma, tanga. Swerte nga si Mima kasi nanahimik na. Di ba? Nakapagpahinga na, wala nang problema. Di ba? Hindi nyo kagaya tulad niyan ni Cayetano na namomroblema. Ayan, nagkasakit tuloy. Si Loren Legarda. Mga matatanda na yan. Madali nang dapuan ng sakit. Mga kababayan ko, kaya nagdidelikado yung mga yan. Sexy, Resi, sex piece. Ay, nako mga kababayan. Di ba? Ngayon, ikalawang dapat nasisihin niya, bukod yung sarili niya, sisihin niya si Alan Peter Cayetano. Naniwala siya na kaya nilang pabagsakin si Pangulo. Alam nyo ba na ang iniisip nilang lahat, kung inyong maalala, yung mga DDS kulang na lang magdewang.
kulang na lang patayin nila ang lahat ng kanilang mga hinayupan. 'Di ba? Ang iniisip nila maaagaw na nila ang pwesto eh. Ang iniisip nila mapapabagsak na nila si Pangulo eh. Oo, nung mga panahon na dumating si Bato at naging majority na ang kampo nila, akala nila mga kababayan mapapabagsak na nila. Oo. Ang problema mga kababayan, hindi umubra. Matalino si Manong Bongbong eh. Di ba nabaliktad? Hindi nyo ba napansin kung sino yung mga pasimuno ng mga kaguluhan at destabilisasyon, sila yung mga nakakulong? Ganon katalino, hindi nagsasalita. Pero mga kababayan ko, meron kang pagkakalagyan talaga. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, lahat naman ng bumabatikos pinapakulong. Hindi. Mali ka ng pagkakasabi. Hindi batikos. Lahat ng mga tao na may kasalanan, may pagnanakaw na kasalanan, at mga detractors ni Pangulo, yun yung mga nakukulong. Ay bakit? Kung totoo pala, di sana nakakulong na si Shelo Magno at si Christian Isguera. Kung totoong lahat ng mga bumabatikos pinapakulong ni Pangulong Bongbong, di ba? Bakit? Hindi. Hindi nakakulong kasi malaya silang magsalita at wala silang mga kaso. Hindi katulad ninyo. Ikaw, may pagnanakaw ka. Saan? Sa flood control mo, sa Taguig. Si Marcoleta, nakipagkutsabaan kay depensor. Anong ginawa nila? Ayun. Nagsuhulan ng pera. Aparte ba yung kasalanan nila kung bakit sila nakulong sa pamamagitan ng malayang pamamahayag nila? Hindi ho. Hindi ho yun parte. Yun po ay kasalanan sa umiiral na mga batas natin kaya sila nakulong. Utang ina nyo. Ang dali-dali lang isipin, hindi nyo maunawaan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kaya ho nakulong ito hong sila Jinggoy Estrada, ito hong si Marcoleta, ito hong si Depensor na Bingot, mga kababayan, dahil may mga kasalanan sila na mabibigat, plunder, walang kinalaman yung kanilang karapatang magpahayag ng kanilang damdamin sa social media. Walang kinalaman yun. Sinabi ba sa kaso ikaw kasi naninira ka kay Pangulong Bongbong? Wala namang ganong kinaso. Ikaw kasi sinabi mong magnanakaw si Pangulong Bongbong. Wala namang sinabing ganong kaso kaya sila nakulong. Kasi kung ganon lang, pag sinabi nyo, dahil nagsasalita kayo against kay Pangulo, di kinulong na sana kahapon pa si Christian Isguera. Nakuha nyo mga kababayan? Kaya wag kayong magpapabudol sa mga putang inang yan. Mga mahihina ulo niyan Di ba? Mahihina ulo. Ay, nako, mga kababayan ko. Ngayon, eto, isang dilawan. Naaawa daw kay Loren Legarda. Pasok! Ng konti. Bakit konti? Attorney Dino. Naawa ko kay Loren ng konti. Bakit ka? Bakit? Bakit? Yan. Bakit? Kailangan. Bakit? Very good! Itong si Loren, ha? Bakit? Bakit? Hindi, kasi di ba parang ang sumira sa lahat ng legasiya mo sa pagkahaba-haba mo sa public service, yung sarili mong anak. Kaya pumataas ang presyo ng ating mga kuryente, alalahanin niyo po ang pagbumuka. Sabihin niyo na kung ano yung pagbumuka at pangalan na Leandro Leviste. Sa pagbumukang pong yan po ang rason kung bakit ang taas ng kuryente. Kasi sinira po nila, o isa sa mga rason, sinira po nila ang energy mix. Oy! Christian Isguera, Shelo Magno, naririnig nyo ba si Dino? Huwag nyo masisisi si Pangulong Bongbong.
Ayan o, sino may kasalanan kung bakit mataas ang kuryente? Yung mga mag-ina. Sino? Si Solar Boy at si Loren Ligarda. Di ba mga kababayan? Tapos si Ninyo si Pangulo. Kininayo Ibig sabihin, ang gusto ko lang po sabihin, yung energy mix, yung Department of Energy, tinitingnan po nila kung saan manggagaling ang ating mga sources of energy at kuryente. Pwedeng geothermal, pwedeng windmill, pwedeng solar, pwedeng coal, ordinary power plants, no? At sa energy mix po, sinabi nila, itong porsyento na ito ay solar. At itong porsyento na solar, ia-award namin sa inyo. Pero hindi nag-deliver kahit na anong kuryente itong si Leandro Leviste. Correct. Di ba? Oy, sa mga bagong dating dyan, Oo, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, huwag nyo nang ipagkakait yan. Hindi, totoo naman mga kababayan, malaki ang kasalanan, Armel Guzman. Malaki ang kasalanan, Nino, ng mag-ina na yan sa ating bayan. Alam nila sa sarili nila yan. Francisco Bregola, alam nila. Oo. Alam nila. Kayo talaga, kamukha lang. Kayo naman, mas may itsura naman si Atty. Dino. Di ba, Tony Ninubla? Oo. Silang mag-ina, malaki ang kasalanan sa bansa natin. Alam nila rin yon sa sarili nila. Kaya nga sila nagtago-tago Di ba? Kaya nga sila nagtago-tago dahil alam nila sa sarili nila na may kasalanan sila Dahil kung alam nila na malinis sila, nananatili sana sila dito sa bansa. Nakuha nyo, mga kabayan, yung iba naman, tanggap nila yung pagkakamali nila. Nakita nyo, si Marcoleta, sabi ng mga DDS nun, ang yayabang, Sabi ng mga DDS nun, ang yayabang. Sige, subukan nyo lang. Eka, sabi, subukan nyo lang, Eka. Subukan nyong ipakulong yan si Marcoleta at talagang katapusan na ni Bongbong Marcos. Maraming mga nag-send ng mga pag-aalala. Yung mga OFW nating mga kasama. Sabi nila, Boss Mike, ano nangyayari dyan? Baka mamaya, walang ya talaga yung mga ganito, mga ganyan. Sabi ko, mapanatag kayo. Hindi basta-basta ang Pangulo. Dahil ang Pangulong Bongbong ay, kung nuknukan ng tanga at bobo, itong si Shelo Magno at si Christian Isguera at etong mga DDS na tatanga-tanga, nuknukan, ang Pangulo kaibahan, kabaliktaran, nuknukan ng husay talino. Paano ko nasabi? Kukontrahin nyo to itong mga bobo ng mga DDS at ni Shelo Magno tanga na si Christian Isguera. Kung bobo yan, bakit presidente pa rin yan? Alam nyo, maniniwala ako na bobo si Pangulo kung noong 3 taon pa lang natanggal nyo na. At maniniwala akong weak leader si Pangulo kung noong nakaraan na 2 taon, 1 hanggang 2 taon, napatanggal nyo na sa pwesto. Diba? Rick Nolasco. Wala Nananatili pa rin ang Pangulo sa kanyang pwesto sa Malacanang bilang Pangulo natin. Bakit hindi nila napabagsak-bagsak? Kaya alam nyo, salita-salita lang yan. Kaya ibalik natin yung salita nilang bobo, tanga, mangmang, di ba? Ganon. Our beloved Boss Mike